Matapos ang 26 na matitinding labanan sa nakaraang 26 na laban, sa kasalukuyan, dalawang mandirigma na ang nakapasok na sa semifinals. Sila ay mga Ainival sa Uzbekistan, at ang mga star mula Thailand. At ngayong gabi, atletang Chino na si Meng Guodong Q Tingnan, manlalarong Ruso na si Rasol, at ang Thai-star na si Himani. Lalaban sila ng matindi sa isang squad, hanggang sa huling dalawang semifinal spots. Sa halip na kung ano ang mahalaga sa kanilang puso at mga mata, isang gintong sinturo na sumisimbolo sa karangalan, paglulunsad ng panibagong atake. 唯有不停的破茧重生，才能蝉联榜首。34岁，300多场胜战，53次 KO 对手，5条金腰带。先有请蓝方选手，来自泰国的辛马尼。 Susunod, ipapakita namin sa inyo ang mga sumusunod. Ang pulang side player na nakaharap sa kanya. 22 taong gulang lang siya ngayong taon. Ngunit may malawak siyang karanasan sa boxing. At mahigpit ang mga taktika. Palakpakan natin. Inimbitahan namin ang bagong dating na hari mula sa China. Isang mabagsik na general ng China. 4强 Sila 赛 ang 场 bahagi 战 ng 火 kaharian ng 重燃，王者之争，谁领风骚？ 大家好，我是蒙国东，我又回来了。 在峨眉传奇的赛场上，依靠冷静的打法、清晰的战术，蒙国东接连战胜数组对手，站到了4强赛的擂台上。17战14胜4次 KO， 这超高的胜率也证明了22岁的蒙国东不只是幸运的宠儿，他所依靠的是扎实的拳腿基础和冷静的头脑。 我不是一个怕输的人，但是每次比赛之前我都还是会稳重一点的，因为我怕每次比赛都完美。 面对拥有多条重量级冠军金腰带，战斗了360场的泰国名将辛马尼，蒙国东能否持续完美的表现呢？让我们拭目以待。 Pero dito, gusto kong magbulat. Pag-aari ng 5 gintong sinturon, Himani, ang matatag na kampiyon sa boxing ng Thailand, hindi sa loob ng tinukoy na oras. Matugunan ang mga kinakailangan sa timbang para sa entry level, kaya binabawasan ko ang 1 punto. Kumusta kayong lahat, mga manonood? Maligayang pagdating sa Emi Legend ng Sichuan Mi. Nasa Emission Gymnasium na kami ngayon. Ako si Tony, ako si Dongjian Tao. Ang kompetisyong ito ay nasa kategoryang 65 kilo. Ang Emi Legend World Champion Semifinal Qualifiers. Ang manlalaro sa pulang panig ay si Mongolian Guodong mula sa China. Ang manlalaro sa asul na panig ay si Himani mula Thailand. Ito ang Sinmani, dahil kapag sinusukat mo ang sarili bago ang karera, hindi sa itinakdang oras, bawasan ang iyong timbang sa karaniwang timbang na ito. Kaya pagkatapos pumasok ang mga referee sa court, kaya binawasan nila ang 1 puntos mula sa Sinmani ng maaga. Kaya ito ay dahil ito ay isang 4-player na torneo. Bawat isa sa amin ay mga manlalaro. Lahat sila ay naglalayong makuha ang kampeonato. Kaya itong laro, nakuha na ng Mongolia ang 1 puntos na lamang bago magsimula. Hindi ako sigurado dyan.
Paano dapat baguhin ng mga manlalaro ng Thai ang kanilang pag-isip? Pero naniniwala ako kay Himani. Dahil sa kanilang mga pambihirang tagumpay, Irene World Taekwondo Champion, T5 Champion, at ang kampiyon ng Ayurla. Isang veterano na may 5 gintong sinturon. Kaya sa tingin ko ito ay para sa kanilang pananaw. Hindi ito maaaring magdulot ng ganitong uri ng epekto. 358 laro ang hindi nalaro ng walang saysay. Kaya sa tingin ko hinaharap ni Himani ang sitwasyon ito. Dapat ginawa nila ang lahat para palawakin ang agwat. Front hand jab. Makita ang tipikal na Thai spitting ni Himani. May karanasan si Monggodong sa pagsasanay ng Muay Thai. Ngunit ang kanyang technique sa boxing ay napaka-espesyal. Ngayon, niyayakap na ni Mongol Godong ang technique na ito sa boxing. At base sa galaw ng mga paa na ito, mas halata pa ang bakas ng malayang pakikipaglaban. Hawak na ng manlalaro ng asul na koponan na Sixin Mani ang kanyang kontrol. Hindi nga siya mukhang normal na Muay Thai fighter. Panoorin Sixin Mani na patuloy na humabol. Katamtamang sweep. Gumagamit ang Mongol East ng footwork para patuloy na gumalaw, at isang katawan na sumasayaw. Naghahanap ng mga pagkakataon para sa pag-atake. Pero tuwing sumasagot ang Sinmani dito, at single action strikes, para sa Mongol Godong, may kaunting presyon pa rin. Kanina lang, ang asul na manlalaro ay nagbigay ng side position na suntok sa tuhod. Ito ay isang galaw na tumatalon mula sa katawan ng atleta. Ito ay tinatawag na knee jumping. Napakahirap ng hakbang na ito. Teknikal na galaw. Makikita mo sa maliit na detalye na ito. Ang mga manlalaro ng asul na koponan ay medyo bihasa, medyo masalan. Sampu segundo na lang. Sinubukan ng Mongol East na lumapit. Ang Himani na ito ay hindi gumagawa ng technique na may isang binti lamang sa medium hanggang long distance, o ang espasyo kung saan ginagamit ang mga technique sa kamao. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Tingnan natin ang unang laro, Mongolian East. Patuloy na ginagamit ang footwork para mapalaki. Gumawa ng mid-range boxing exchanges. Ngunit ang Sinmani ay napakaangkop para sa paglikha ng distansyang ito. At habang kinokontrol ang distansya, patuloy na pinapraktis ang teknik na ito ng isang suntok at sipa. Napaka-epektibo ng mga kasanayan sa binti para sa output. Lumipat tayo sa ikalawang round. Makikita natin na malinaw na pinapabilis ng Mongolia ang kanilang ritmo ng pag-atake. Lalo na ito ay totoo para sa aming mga semifinal qualifiers. Ang mga manlalarong ito ay nakapagkompetensya na sa iba't ibang antas ng kompetisyon. At pagkatapos ay ang mga napiling miyembro ng koponan. Kaya parehong panig ay naglalaro laban sa taktika ng isa't isa. Marami akong alam. Unti-unting lumitaw ang mga benepisyo ng teknik ni Menggodong sa boxing. Para kay Himani, bawat click sa aksyong ito ay naglalabas ng output. Ang kontra-atake ni Mongolia Godong gamit ang kombinasyong ito ay napapanahon. At iyon ay ngayon lang, makikita mo mula sa maliit na detalye. Ang mga manlalaro sa asul na panig ay talagang may napakayamang karanasan sa labanan. Pagkatapos niyang kunin ang binti, hindi umatake ka agad pagkatapos makuha ang advantage. Tungkol ito sa paghahanap ng tamang lugar. Pagkatapos ay magbigay ng malinaw na suntok. Pagkatapos mahuli ang binti. Dahil medyo limitado ang balanse ng kalaban, hindi siya nagmamadaling umatake gamit ang kabayo. Dapat itong angkop, maghanap ng makatwirang posisyon para ilunsad ang pag-atake. Dahan-dahan nilapitan ni Menggodong ang kombinasyon ng mga teknik sa boxing. Direktang ipinapakita nito ang ilang mga benepisyo.
Hampasin ang tiyan, hampasin ang ulo. Sa puntong ito, malapit nang umatras ang pinuno ng Mongol. Dahil kapag lumayo ka, ito ang distansyang namumukod tangi Sixinmani. Minsan, nagdurusa dahil sa ugali ng isa. Kapag malakas ang suntok, sa halip gumalaw ito pataas at pasulong. Isa rin itong uri ng proteksyon para sa sarili. Para sa mga manlalaro na mahusay sa mid to long range single-click play, ang mga laban sa ilalim ng mga patakaran ng free fighting ay kadalasang nagtatapos sa regular na laban. Isagawa ang mga magkakaugnay na kombinasyon ng mga galaw. Walang pagkakataon para sa mga tie player na mag-strike ng paisa-isa. Gayunpaman, dahil mayaman ang karanasan ng mga Thai na manlalaro, lalo na ang mga tulad ni Xinmani, bawat pag-atake sa pag-atras ay napaka-epektibo. Sumusulong ka. Tuwing nakakaranas ka ng ganitong lago, masisira mo ang sarili mong ritmo ng pag-atake. Kaya nang gustong pumasok si Mengguo Dong, iwasan ito. Umatras si Xinmani. Palaging hadlangan ang isang punch o kick teknike sa tuwid na linya. Nagpalitan ng suntok ang dalawang panig. Sa puntong ito, naging malinaw ang kalamangan ng Xinmani sa karanasan. Ang unang kalahati ng ikalawang laro, kaya mukhang nananatili ang Mongolia. Ang teknik na ito ng pagsasagawa ng kombinasyon ng galaw ay medyo naging epektibo. Pagkatapos magsimula ang ikalawang round, nilapitan ng Mongolia East ang distansya gamit ang tuloy-tuloy na combo move na ito. Mukhang may epekto ito, pero tignan natin ang ikalawang kalahati ng ikalawang laro. May ilang pagbabago ang Xinmani dito. Matapos umusad ang Mongolia mula sa silangan, ang kombinasyong ito ng mga suntok ay nagbibigay ng espasyo para sa tuloy-tuloy na pag-atake. Pwede silang umatras at maglunsad ng counter-attack. Mula sa aking pananaw, sa tingin ko, mas lumalim pa ang laban sa laro. Mas magiging malinaw ang kalamangan ng asul na koponan. Dahil ang asul na koponan ay isang napaka-experienced na manlalaro. Sinubukan niya ang sitwasyon sa unang dalawang rounds. Alam na niya ang paraan ng kabilang panig, para malaman mo kung paano ito iwasan. At base sa itsura ng magkabilang panig ngayon, mas kahanga-hanga pa ang itsura ng mga Muay Thai fighters kaysa dito. Ang Mongolian East ay may mas matitibay na uri ng kalamnan. Medyo mas malaki ang mga sukat. Nasakop ni Himani ang silangang estado ng Mongol. Sa bawat pagpasok ko, tuloy-tuloy ang mga galaw. Sa bawat pagkakataon, nakatama siya ng 2 hanggang 3 suntok. Kaya patuloy na nahuhuli ni Xinmani ang unang suntok mula sa Mongolian East. Nang unang suntok ni Mengguo Dong, mabilis na sumagot si Himani sa isang suntok lang, upang guluhin ang iyong mga susunod na pangalawa at pangatlong suntok sa tuloy-tuloy na pagsabog ng puwersa. Kaya napakayaman ng karanasan ng Xinmani. Kita mo, nagsimula lang tayo ng mas maaga. Tuwing nag-scan si Xinmani ng tanong, nahuli ni Mengguo Dong ang catch at pagkatapos ay sumasagot gamit ang kanyang mga suntok. Nakuha ni Himani ang katangiang ito ng silangang Mongolia. Pagkatapos ng central sweep, hinawakan ni Mengguo Dong ang teknik sa binti ni Xinmani gamit ang isang kamay. Kasabay nito, sinuportahan ni Xinmani ang sarili gamit ang isang backhand fist na may isang paa. Agad itong mag-i-intercept at mag-click para umatak. Sa ganitong paraan, mangyayari. Ang Mongol East ay magdudulot ng gulo sa buong ritmo mo. Tignan mo ang mga referee sa court. Binalaan niya si Himani na huwag masyadong yakapin. Kung sobra kang magyakap, bibigyan kita ng yellow card pabalik. Pagkatapos ng ikatlong round, naglaro ang Mongol East ng ritmo. Bumilis siya ng isa pang hakbang kumpara sa dalawang naunang laro, at mas maikli pa ang approach distance. Kaya nang pumasok ang kaharian ng Mongol mula sa silangan kanina, inisyatiba ng Xinmani ang pagyakap at ngayon, ang 4 na paa ay nagmumula sa asul na bahagi.
At tingnan natin ang kasalukuyang manlalaro sa pulang panig, si Meng Guodong. Ang bahaging ito ng kanyang mga tadyang ay nasa kanya na. Ang dorsal na bahagi ay may pulang lila ng batik. Kaya sa tingin ko sa sandaling ito, Mongol East, palakasin ang galaw sa iyong mga hakbang. Hayaan ang hinmanya na ito na gumawa ng isang sweep o suntok. Noong panahong iyon, hindi mo makokontrol ang sarili mong posisyon. Sunod-sunod na sweeps at kicks. Sa sandaling ito, gagawin ni Meng Guodong ang lahat para makapasok. Kung hindi, mag-withdraw ka na lang. Kung hindi, mag-forward at backward na galaw ng iyong mga hakbang. Huwag mag-atubiling pumunta doon. Kung ganoon, hayaan mong iba ang lumaban. Sige, lumiko ka at hampasin ang mga suntok. Nagtapos ang laro. Susunod, i-anunsyo ko ang 5 referee. Ang pinal na hatol, Referee Guerrier, 1:27 hanggang 29. Referee Guerrier, 28 hanggang 29. Nanalo si Referee No 3 ng 27 laban 29. Referee Guerrier, 4:28 hanggang 29. Referee Guerrier, 5:27 hanggang 29. Binawasan ni Ginoong Himani ang isang punto. Pagkatapos, pumasok siya sa ring upang sumali sa laban. Lahat ng referee ay nagkakaisang nagpasya sa laban. Nanalo si Lan Pao. Malapit na naming ipresenta ang 75 kilo na free fighting competition. Ang unang lumitaw ay ang isa. Napakabagsik ng kanyang estilo ng pakikipaglaban. At tuloy-tuloy ang bagyo. Napakamatyaga. Palakpakan natin ang mga manlalaro ng blue side. Siya si Diaz, kilala bilang Snow Leopard mula Kazakhstan. He is the champion! Susunod, aalis na kami. Ang napakabatang manlalaro na kanyang hinarap. Galing siya sa China. Ang manlalarong ito ay isang teenager. Marami na siyang napanalunan na titulo sa fighting championship. Tara na, mga kaibigan, palakpakan natin ang batang manlalaro ng China sa pulang panig, si Wang Huishen. Kumusta kayong lahat, mga mahal kong manonood? Maligayang pagdating sa Emi Legend ng Sichuan Mi. Nasa bundok Emi na tayo ngayon. Ako si Tony. Ako si Dong Jiantao. Ang laban na ito ay isang napakagandang laban para sa 75 kilo freestyle fighting. Manlalaro ng red side na si Wang Huishen.
Ang manlalaro sa asul na panig ay si Diaz mula Kazakhstan. Si Wang Huisheng ay 21 taong gulang, may taas na 1.78 metro, na may record na 20 laban, 18 panalo. Si Daz ay 7 tandang bawas siyam sa kanyang mga laban. Bukod pa rito, nakuha na ni Wang Huisheng ang isa noon. Kampiyon ng Asian Sanda Junior Championship. Isa siyang mandirigma ng sanda. Magkasalungat ang posisyon ng dalawang panig. Si Wang Huisheng, na may kaliwang binti at kaliwang kamay sa harap, ay mahigpit na hinawakan ang banda. Nagkontra-atake ang manlalaro ng asul na panig. Kitang-kita natin si Wang Huisheng. Ang pundasyon ng pagsasanay sa sanda, paggalaw ng mga hakbang, at mabilis din ang click launch. Ipapaliwanag ito ni Guro Dong Jiantao sa amin. Ito si sanda at kaunting kickboxing sa kickboxing. May bahagyang pagkakaiba ba dito? Una, may iba't ibang patakaran si sanda. Ito ang nagbunsod sa teknik ng sanda. Mayroon ding mga teknik sa laban sa pagitan ng mga freestyle, ang pagsisikap nila, at may ilang pagkakaiba sa ritmo na ito na mapapansin, kahit na kaya namin gumawa ng mga kamao at sipas sa laban. Pero sabihin natin, tulad ng mga binti, ang sanda ay isang scoring system na nagdadagdag ng puntos. Kaya tuwing siya ay lumabas, hindi gaanong halata ang mga kinakailangan para sa lakas. Bukod pa rito, pagkatapos ma-kick out ang whip kick ni sanda, kailangan itong bawiin. Kaya sa kabuuan, pagdating sa penetration at lethality, marahil hindi kasing lakas ng mga teknik sa pagsipa sa free fighting, pero hindi naman masama ang bilis, at umuusad ang kilusan, kasama na ang bilis ng pagsisimula, napaka-discreet nito. Sa usapin ng mga teknik sa boxing, dahil pinapayagan ng mga teknik ng sanda ang wrestling, kaya ang buong estilo ng boxing ay pinagsama sa wrestling. Ito ang teknikal na sistema para isagawa ang trabaho. Kaya ang saklaw ng screen ay maaaring maging medyo malawak. Kaya pagkatapos ng dula, madali nang magyakapan ang magkabilang panig. Tignan mo, pagkatapos nating gamitin ang boxing technique, instinctively, gusto niyang yakapin ang kalaban. Ang free fighting style ay mas malapit sa boxing. Kaya tingnan natin ito ngayon. Bagamat puro suntok at sipa ang lahat. At halos pare-pareho ang mga bahagi ng katawan ng bawat isa sa kilusan. Ngunit pagdating sa mga detalye, may malalaking pagkakaiba pa rin. Parang mga tagalabas na nanonood ng palabas, mga tagaloob na nanonood ng mga panliling lang. Sa katunayan, maraming maliliit na aspeto ng kaalamang ito ang kasangkot sa mga kamao at sipa na ito. Mula sa pananaw ng paglikha ng kuryente at ruta ng paggalaw, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkawala ng balanse. Sige, tapos na ang oras. Pinag-usapan lang namin ang mga patakaran para sa mga manlalaro ng sanda at kickboxing. Dahil magkaiba ang mga patakaran, magkaiba rin ang estilo ng paglalaro. Kaya, kapag naglalaro ang mga manlalaro ng sanda sa ilalim ng mga patakaran ng malayang pakikipaglaban, may ilang erehe, kailangan mag-wrestling ang mga atleta ng sanda matapos makalapit. Kaya inaatake niya ang mid-distance na palitan ng kamao at sipa. Medyo mahina ang kakayahan. Kaya nakikita natin si Wang Huisheng na laging may distansya. Pagkatapos ng ilang rounds ng pag-atake, agad silang umatras. Palawakin ang distansya, o kaya ay magpatuloy lang. Automatikong nagyakap siya sa wrestling. Ito pa rin ay isang sinadyang paraan upang gamitin ang sariling lakas. Maaari ba itong maintindihan sa ganoong paraan? Dahil ang mga patakaran ng sanda ay tungkol sa pag-score gamit ang mabibigat na suntok. Ito ay isang sistema ng pagbabawas ng puntos. Kaya mas profesional ang kanyang mga tagapakinig. Doon mo lamang lubos mauunawaan ang kompetisyon. Kaya ito ang dahilan kung bakit pinili ni Emil Legend ang effect na yon. Una, teknolohiya. Pangalawa, pinapakita nito na parang nasa ring ang mga outsider.
Kanino ang aura na yon? Mas matindi. Habang mas malakas ang momentum, mas malinaw ang kalamangan sa kanino. Ito ang pamantayan sa pag-score. Medyo mas practical ito. Mas parang nakikipaglaban ka sa ganitong kamalayan sa kompetisyon. Kaya naman matagal nang sinusunod ang mga patakaran ng stand-up competitions. Dapat malawakang tanggapin ang kickboxing. Sa madaling salita, ginagamit ang mga patakaran ng malayang pakikipaglaban sa pagsasagawa ng mga laban. Dahil nagmumula ito sa paglalaro ng mga kasanayan, paggamit ng potensyal ng iyong katawan, at pagdating sa pangkalahatang visual na atraksyon, lahat ng ito ay tumutugma sa antas ng pagpapahalaga sa mga manonood na ito. Tama, kung hindi, magyayari sana ang ganitong sitwasyon. Mukhang malakas ang momentum ng pakikipaglaban ng taong ito. Ngunit sa huli, natalo siya. Walang nakakaintindi kung bakit. Tignan mo ang galaw ng paa ni Wang Huixing. Medyo proaktibo. Bukod pa rito, nakikipaglaban ng may dakilang espiritu. At mataas din ang hit rate para sa isang galaw. Sa sandaling ito, naglunsad si Daz ng mga atake mula sa gitna hanggang mahabang distansya. Hindi mo ito pwedeng samantalahin, at bawat atake ay inilunsad. Malinaw na kayang husgahan ni Wang Huixing ang lahat. Maganda, mataas ang sweep na ito. Dumaan si Gao upang harapin at atakihin. Napaka-eksakto ng sipa na yon. Ang aktwal na grip ay napakaganda. Malinaw na binilang na ang countdown. Maganda, malakas ang tama muli. Sobrang excited na si Wang Huixing ngayon. 10 segundo na lang, muli siyang natumba. Isa pang countdown ng ikalawang bilang, kaya nais ni Wang Huixing na tumayo sa Bai Jiao. Ang huling round ang pinakamahalagang laban. Wang Huixing sa unang dalawang laro. Lubos nitong ipinapakita ang kakayahang umangkop ng mga teknik ng sanda. Muli, matindi ang tama sa akin. Napakatumpak, mabigat ang tama na ito. Ito na ang ikatlong countdown ng laban. Tapos na ang laro. Kulang. Sa ikatlong laro, may 9 na segundo ang red side. Nanalo sa pamamagitan ng hit.